Side every hindrance and the sin that so easily entangles us. Sa verse 1. Kaya nga, dahil kapaligiran tayo ng maraming saksi, second translation, napakakapal na saksi. Ibig sabihin, maraming mga, dito sa English ay witnesses. Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Pati hindi yung word na ginamit dito sa Tagalog, kumakapit. Mayroon kasi mga kasalanan talaga na kumakapit. Pero unahin natin itong hindrance. Ano? Itong hindrance, balakid sa Tagalog. Now, una na gawin natin kasi tayo na mga manampalataya, maraming nakatingin sa atin. Maraming saksi. Habang tumatakbo ka sa spiritual, habang nagpatuloy ka sa Panginoon, ang daming mga mata na nakatingin sa iyo. Kaya masama man o mabuti yung ginawa mo, kitang-kita. Kaya kami mga pastor, pag mayroon kami ginawang kalukuhan, kitang-kita yun. Hindi na may natago yun. Kaya ngayon pa naman ay talagang ang social media, di ba? Pag hindi, isang pindot lang, yari ka, di ba? Pag nakuhaan ka ng kung ano-ano. So, yung gusto mong karoon ng issue, madali lang din. Gusto mong magmaritis, madali lang. So, wala kong kumpara na yun, nagpakabilis. Kaya pag gumawa ka ng kabutihan, papag-usapan yan. Pag gumawa ng kalukuhan, papag-usapan din yan. Kaya, hindi mo pwede na sabihin na huwag niyo pag-usapan. Papag-usapan yan. Kaya, hilin natin na gumawa ng mabuti. Kaya, number one, let us put aside the things that God does not instruct us to do. Ating pong ilagay sa isang tabi, kung alisin natin yung mga bagay na hindi naman talaga pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Yun yung balakid. Ang sa English nga ay weight ang ginamit eh. Yung kabigatan. Maraming kabigatan sa buhay natin. Mga problema at mga isip natin na kung ano nakatanggap saan na tinatanggap ng isipan natin ng mga maling kaisipan at mga negatibong kaisipan. Minsan ay hadlang yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. At tandaan natin, maraming nakatingin sa atin. Kaya pagka, sabi nga ni Pastor Ristor, hindi madali magpastor sa abroad. Hindi madali, lalo na sa Hong Kong, kaputo. Magpastor ka doon, very stressful yung mga pastor. Kasi lalo maglinggo. Pag mayroong mga problema, yung mga membro mo, siyempre, magigirami ka. Pag nanglugo ang asawa sa Pilipinas, mga anak, bulong, naglugo din, nabuntis ang anak nila. Yan ang mga karaniwang problema eh. Sa mga OFW, ang asawa naglugo, hindi sumakabilang buhay, hindi sumakabilang bahay. So, yan ay mag-uiyak yan. Minsan, pagka tinatapos si Mrs. sabi mo ka, kasi kung babae maganda yun eh, pwede sila mag-iyakan doon. Diba sa pagka sa emosyon, diba? Iyak ka, sasama sila talaga yung decision ng iyak. Umiyak, iyak din siya. O, pagka, hindi tapos na iyak at sa kawin tapos na. Mag-pray na ako. Pray ko na. So, matindi. So, yung mga kabigatan na may isang mga hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon na minsan na hindi natin marating yung ating finish line dahil mayroong mga kabigatan na hindi nadala. O kaya, natulas sa ministry, o sa inyong mga trabaho na hindi naman talaga pinapagawa sa inyo, gawang ginagawa, mapapagod lang kayo. No? Halimbawa, ito, tanggap ka ng tanggap ka rin ka. Tanggap ka na naman dito, ano na ako ngayon, tanggap ka rin ka. Tapos mayroon pa dito, sa ba, hindi ka na makalakad ngayon. Di ba? Kinakailangan mag-alis, tanggal. Hindi pinagawa siya ng tanggal, o di maganda na yung pakiramdam mo. Alisin mo yung mga balakid na alam mo na hindi naman pinapagawa sa ni Lord. Dagdag ka pa wala yan. Patigatan. Sa ministry, gano'n. Kaya, tingnan niyo ako. Tumatanda ba ako? Hindi. Pumunta ko dito? Di ba sabi ni Pastor kanina, binati ako. Parang hindi ka tumatanda. Kaya ako sinagot ko na rin, tumatanda din. Matanda naman. Sabi ko sa kanya, kunti lang. Sabi ko sa kanina, pakalaman. Pero, ang sekreto, yung hindi pinapagawa sa akin ng Panginoon, hindi ko ginagawa. Concentrate ako doon sa pinapagawa ni Lord sa akin. Yung takbo, mayroon akong tinatakbo. Ikaw, mayroon kang tinatakbo. Kaya yung mga hindi pinagawa sa Lord, hindi pinagawa sa Lord yan. Ito, hindi pinagawa sa Lord. Bakit mo gagawin niya?
sinabi ni Mrs. Ganito kasi ganyan. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng mga ating mga workers. Gawin nila yan. Trabaho ng hindi ko kayo pinansin, trabaho ng tesoreria. Ba't pa problemahin? Yun ang akin. Kaya kung anong trabaho nila, sekretary, kasi hindi nila nagawa, hindi nila nag-print, ay, pagawin niya. Siya dapat ang mag-print niya kasi siya ang sekretary. Di ba? So alam mo, kung ano yung, kasi may mga pastorat, siya ng sekretary, siya ng treasurer, lahat na. Tapos, hindi ako siya ang leader, siya preacher. Talagang mabigat talaga yun. Malakit na yun sa mga magagawa ng Diyos. Kaya, ang trabaho talaga ng pastor, lumuhod, madalangin, humingi ng revelation, mensahe para ibigay niya sa tao. Yun talaga eh. Pray ka, pastor, ano bang talagang ibigay mo, i-preach mo ngayon. Yun ang talagang trabaho ng pastor. Pagkatapos, kung saan makapagtayo ng mga churches, ako, masaya ko pag may nagtayo ng mga iglesia. Sapagkat yun ang aming puso. So, kung ano na yung hindi pinapagawa siya ng Panginoon, huwag niyong gawin. Amin ba? Maging sa trabaho ninyo, sa inyong sa opisina nyo, mga namasukan dito, pag hindi nyo trabaho, huwag nyo pakialaman. Yung trabaho ninyo, pakialaman nyo para hindi kayo overburden. So, yun ang ibig sabihin ni Pablo rito, lalo na sa spiritual. Kasi mayroon kasi, halimbawa, pinapagawa siya ng Panginoon. Pinagawa siya ni Lord, ikaw ay yung ministry mo sa music ministry. Halimbawa, sung leader ka. Pag sulitin ka lang. Kasi yun ang ano eh. Kaya kung ikaw talented naman, at gifted ka, lahat, pwede mo mga instrumento, pwede ka. Pero meron ka talagang isa na dapat doon ka mag-concentrate. Kasi yun talaga ang ministry mo. At doon ka i-bless ni Lord. Huwag mo lang pakilaman ang lahat. Hindi naman pwede talaga eh. Lahat pakilaman mo. Kaya ano man yung specific na sinabi sa Lord, yun ang gawin natin. Amen? And then, pangalawa, let us put aside the sin of the lust of the flesh. Ito kasi, minsan, yung hadlang mga kapatid, kaya hindi natin marating yung finish line. Kaya puro ka umpisa, hindi mo talaga magawa na marating yung destiny mo. Kasi nga, yung buhay mo, hindi mo inaayos. Ang daming kasalanan kanina, binasa natin, kumakapit daw na kasalanan. Sa ibang translation, mga kapatid, ay sagabal. Yun ang naging sagabal sa iyo, yung kasalanan na nandyan sa iyo na hindi mo tinalikuran. Kasi maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na alipin pa rin sa hiling at pita ng laman. Ano yan? Yan o, basahin natin ha, ito, maka-relate kayo dito. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Ang sabi po rito, verse 19, hindi makila ang mga gawa ng laman. Pakikyatin, kahalayan, kalaswaan. Yan yung pinaka-visit na gusto ng demonyo na matukso ka dyan at maging alipin ka dyan. Maglagay siya ng stronghold sa buhay mo. At ano pang kasunod? May kasunod pa yan. Marami yan eh. Verse 20. Sabi rito, pagsamba sa Diyos-Diyusan, kaya pati pagsamba sa Diyos-Diyusan, gawa ng laman yan. Pangkukulang, kaya sino sa inyo makukulang dito? Kasama dyan. No, mayroon mga Kristiyano na isang kukulang pa din eh. Pagka nagalit sa kanyang kapatid, pag i-pray kita, mamatay ka na. Kukulang yan. Kulang na prayer yan. Removal prayer, hindi na alam na witchcraft niya yun. Yung mga gano'n na prayer, removal prayer, nagalit ka sa tao, tapos isusumpa mo sa prayer, delikado yun. Hindi natin alam na ikaw pala ay magkukulang na. So ano ba? Pagkapuot, yan, pag napupuot ka sa iyong kapwa, yan. Pag-aaway-away, talagang matindi ka pagka nang-away. Parang may Kristiyano pa rin na pag-away. Ano ba? Pagsisilos, marami pa rin mga Kristiyano, siloso, silosa. Ano ba? Sabi rito, pagkakaalit at kasakiman, yan, marami mga sakim. Galit, nandun pa din. Pagkampi-kampi, nandyan pa. At pagka-bahagi-bahagi, yung pong division, nandyan, kasama. And then, sa verse 21, pagkaingit, pagkaingit, nandun. And then, pagpatay, paglalasing, at walang habas na pagsasaya. At iba pang katulad nito. Yung iba pang katulad nito, kasama sigarilyo. Kasama drugs. Hindi naman na kasi nakalagay yung drugs. Kasama na dyan. Kasi iba pang tulad nito. Doon yun. Kasama. At ang sabi po
rito ni Pablo, muli ko kayong pinawalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pinawalaan lang niya na yung gumagawa nito hindi makabahagi sa kanya ng Diyos. Gusto ni Satanas na hindi ka makabahagi sa kanya ng Diyos, hindi ka makapasok sa langit. Kaya naglalagay siya ng stronghold sa buhay ng mga mananampalataya, hindi lang sa mga mananampalataya, maging sa kanya mga gawa. Pagka stronghold, ibig sabihin ng pastor ng stronghold. Ang stronghold po, ito yung habitual sin. Na ayaw mo, pero ginagawa mo. Ang habitual sin mo, delikado ito. Baka manatnan ka ng Panginoon, kaya kunin ka ni Lord, hindi ka nakapagsisi. Napakadelikado yan. Kaya sabi ni Pablo, hindi ka makapasok sa kanilang langit. Kaya, ang mahalaga sa atin ngayon, maglinis ka sa sarili mo, magkaroon ka tinatawag na self-deliverance. Kasi yung stronghold, yung anumang bagay na dumadaig sa'yo, stronghold yun. Dinadaig ka ng kasalanan, ayaw mo. Pero nagagawa mo. Isang pastor na expert sa deliverance. Matotoo niya. Pero isang young people sa church na pag mayroon siyang boyfriend, hindi pwede walang mangyayari sa kanila. So pastor, ayaw ko, pero nagagawa ko. 1 year siya sa church. Kaya, ang ginawa ng pastor, sabi niya ay talagang stronghold ito. Nagkaroon sila ng deliverance. At nung na-deliverance sila, siya, yung babae, ay na-deliver. At nagsusuka, at parang ahas na, kung ano mga isura na niya. Ang tagal. Pero lumabas lahat yung spirit, evil spirit na umaawag sa kanya. Yung last of the last na yun. Alam mo, na-deliver yung babae. Pagkatapos, ang good news, ilang buwan lang, sabi nung babae pastor, pag nag-Lord ng boyfriend, pag-pray ako na will ni Lord, ay ikaw po magkasal sa amin. Kinasal siya, nakapag-asawa pa po siya ng talagang Kristiyano. So, ibig sabihin, binago yung kanyang buhay. Kasi hindi mo matapos yung ginagawa mo. Marami na po mga gagawa ng Diyos na hulog sa kasalanan, na balakid yun, nahulog sila sa kasalanan, hindi na nakabalik sa ministry. Marami akong kasabayan, 1987, 88, nag-start ako sa ministry. Yung mga kasabayan ko, nalulungkot po ako. Kasi sila wala na. Wala na sa Panginoon. Nawala sila kay Lord. Dahil nahulog sila sa kasalanan, hindi na sila nakabalik. Yung isang pastor, kaibigan ko pa naman yun. Iniwan ng asawa, nagsama ng iba, pumunta sila ng Cebu. At nung nabalitaan ko ngayon, wala na sa ministry. Namasukan na lang. Yung isa nag-taxi driver. Pero naghawak ng ministry noon. Magaling na preacher. Pero nahulog siya, hindi na siya nakabalik. Pero ayaw siguro talagang bumalik. Yun yung ibig sabihin, tumakbo na! Pero naalis siya sa takbuhan. Kasi itong kasalanan na kumakapit sa kahit binukso siya, hindi niya napaglabanan. Kaya dapat magkaroon tayo ng self-deliverance. Pag may stronghold nyo kaya, tawagin nyo si pastor. Pastor, gusto ko ng deliverance. Ako mo, may deliver, grabe ito, matindi ito kapatid. Kasi sabi niya, pastor, hindi ko talaga lang pag-akupo, ay kasi garilyo kasi, babae ha? Sabi niya, ayaw mo na pastor, yan ang pero, Panginoon, alisin mo na si garilyo. Hindi talaga pastor, hindi talaga si Lord. Ikaw ang mag-alis, hindi si Lord. Hindi ko na talaga malis pastor. Malahin mo na lang. Nandun ako sa tindahan eh. Nandun sa tindahan, may harap na ako sa garilyo. Tapos may kasintihan ko na kayo. Pinapakon ko. Pero nakasip-sip na ako. Isipin mo, ay, sabi ko, pag uncontrollable na, ibig sabihin, stronghold na yan. Kaya, ang ginawa ko po, sabi, halika, mag-deliverance tayo. Paghawak ko pa lang sa kamay, sa kamay niya, tawagin ko, spirit of smoking, mayroon na palang spirit of smoking pastor. I command you to come out in his body in Jesus' name. Pagsabi ko, nangisay yung kamay. Nangisay. Lalabas na yung spirit of smoking eh. Nangisay. Pagkatapos, kumaman! Mahaba kuko niya. Nagtuko ang bumaon ang kuko niya sa pala niya. Uncontrollable, di ba? Imposible. Hindi niya makontrol. Yung evil spirit, ayaw lumabas sa kanya. Ayaw lumabas yung spirit of smoking. Bahala ako, spirit of smoking, I command you to come out. Now! Sabi mo now, ganon siya. Dugo, lumabas. Pero wala nung, hanggang kayo, ay hindi na po siya nanigarilyo. Bakit? Sapagkat na-deliver siya. Nagkita kami sa Amerika. Kasi napunta sila ng Amerika.
Doon sa ilig, pinunta ko. Masaya ako. Hindi lang. Na mag-asawa. Nag-input sila sa Panginoon. Pastor, sabi ng asawa. Kasi nung asawa, kinataguan na doon eh. Tinidabong na ginado. Pastor, magtayo kayo ng gawain dito. Nandito na kami. Ay ko baka pagsasakta na yung pastor nyo pag inuhog tayo. Mag-serve kayo dyan. Kung sinabi sa akin ng Panginoon, magtatayo ako rito. Sabi nung kasama kong pastor, sabi dito, tayo ka na. Wala sinabi si Lord sa akin. So, ako, pag sinabi sa akin, magtatayo talaga. Pag sinabi ni Lord. So, sumangsaya sa puso ko sa pag-deliver siya sa espiritu ng paninigarilyo. Yung isang pastor, yung membro niya, grabe sa scrabble. O, ito sa nanangay, ayaw daw, puro scrabble na lang. Sabi ng pastor, Nay, alam mo, yung anak mo, yung people sa church, sinusubo niya, ito si ako, puro scrabble, hindi ko na mautusan eh. Ganun ba? Stronghold na yan eh. Eh yung pastor, katulad ko rin alam niya ng deliverance. Kaya, sabi ng pastor, the spirit of Scrabble ay umayo sa mga nung isay din ng bata, yung kamay ng bata ng isay. Pagkatapos, nag-deliver yung bata, hindi na talaga ng Scrabble. Spirit of AIDS. Kaya, mayroon na parang spirit of Scrabble niya. Kaya hindi sinasabi ko sa inyo, ano mang espiritu na lumadaig sa'yo, ang inner spirit na lumadaig sa'yo, yan ay Scrabble na. Ako na kayo. Kaya itong sabi ni Pablo, alisin mo. Ang sabi na rito ay yung kumakapit sa'yo. Alisin mo. Ito mga gawa ng laman na talagang tinutok kayo na magkasala. Alisin mo. Pag nahulog ka sa kasalanan, sikatin mo na makabalik sa Panginoon. At magsisi. Amen ba? O kaya naman nabog ka sa kasalanan, mamuhay sa kasalanan. Iba yung nagkasala ka lang kaysa namuhay sa kasalanan. Kung natukso ka ngayon, dapat magsisi ka at huwag ng balikan. Pero pag namuhay ka doon, nagbumod ka na doon, iba ko sa Panginoon. Stronghold na yan. Yun ang sinabi ni Apostol San Pablo. Spirit of Facebook na Now, pangalawa, let us run with endurance. The race God has set before us. Para matapos natin na malakas itong takbuhan na ito. Maraming mga Kristiyano, hadlang yung gusto ng kaaway, maging hina ka, may kahinaan ka, hina ka spiritually para hindi mo matapos yung takbuhin mo. Pero dito, ang sabi ni Pablo, buong tiyaga ninyong takbuhin. Verse 1 pa rin. Doon sa karugtong natin binasa. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Yung takbuhin sa harapan mo, binigay siya ng Panginoon na dapat mong tawin. Ako, may sarili tinatakbo. Si Pastor Nestor, may sarili tinatakbo yan. Kayo, may sarili tinatakbo. Ang sabi ko sa inyo mga pastor, kasi putunamos kami lahat. Sabi ko sa kanila yung mga pastor ko, gawin ninyo kung ano pinapagawa ng Lord sa church mo. Hindi ko kayo pakialaman. Monitoring lang tayo. Ngayon, sabi ko sa kanila, nandito ako bilang pastor mo. O senior pastor mo. Para matupad yung pangarap ng Diyos sa buhay. Katulong ninyo ako dyan. At pagdating araw, sama-sama tayo tumanggap ng reward. Hindi ko kayo pangunahan. Kung ano yung nilagay ng Diyos sa puso nyo at pinagawa siya ng Lord, support ako sa inyo. So yun mo ang dapat natin gawin. Kung ano yung tinatakbo ng pastor, supportahan lang natin. Kung ano yung tinatakbo ni Pastor Nestor, Pastor, sabihin mo lang sa akin kung hindi mo kaya, supportahan kita. Amen? Pastor, parang hindi ko kaya sa area na ito, parang hindi ko kaya. Okay, expert ako dyan. Amen? Pwede tayo magtulungan. Ako din, Pastor. Pag may time na parang kailangan ko rin tulong mo pagdating ng araw, ay sabihin ko rin sa kanya. So, gano'n sa aking mga kaibigan, gano'n kami. Mga kaibigan ko mga pastor, hindi lahat ko ng mga pastor ay kaibigan ko. Marami kong kakilala. Pero yung mga pastor na namuhay ng maayos at nasa tamang takbuhin, yun ang aking mga kaibigan, katulad ni Pastor Nestor. Kasi alam ko, tama yung kanyang tinatakbo. Mahirap yung mga pastor na magkipag-ibigan ka, nalihis ang landas. Kung saan-saan ito matakbo-takbo rito, takbuhan, di mo maintindihan. At para kung alam kung saan sila patutungo. Mahirap yan. Kaya iba yung, alam mo, na itong taong ito ay makakuha ko dito ng aral sa kanyang buhay, sa kanyang ministry. Kaya pag kami nag-sharing yung Pastor Nestor, na-enjoy namin yung sharing. Nagkasa siya. Ako ngayon eh. Hindi mo nga, pagkakasikakagan siyang taning na siya dito maging presidente o chairman ng mga pastor dito sa Kalawar eh. Yes.
Doon sa Hong Kong, meron ko isang mga pastor. Pangalong term ko na ngayon bilang Vice President. Sabi nung Presidente, tinanong niya ako kung ako okay na nung huling election namin. Sabi ko, ikaw ang ano? Kung okay ka? Okay ka pa. Sige, pag sinabi sa Lord na ikaw pa, ikaw. Pero pag sinabi ng Lord sa hindi na, naghanda din ako. Basta nandito lang ako, pastor, support sa'yo. Hindi posisyon, kundi support. Yun ang gusto natin. Amen? Kasi gawain na pa, mahirap ata magpastor sa mga pastor. Ba? Mahirap na magpastor sa mga membro eh. Pastor pa, pastoran mo. Kaya sa ideology, masin doktrina mo. Ang hirap. Saan nagbibati niya sa harapan mo? Bisan hindi na kaintindihan, ikaw pa member eh. Apat na taon akong presidente at chairman ng mga pastor sa kalooban eh. Kaya, alam ko yung buhay ng pastor, yung leader sa mga pastor. Hindi basta-basta po. Kaya sabi ko nga, binigyan lang tayo ng Lord ng grace, kaya napamalaan natin yung ganyan. Pero, tira yung binibigyan ng Panginoon. Kaya, hanga ako kay Pastor Nestor. So, ito po. Apostle Paul encourages and challenges the believers to persevere in their faith, especially in their own race. Ito kasing nagsulat itong libro, ayon sa mga Bible scholar, nag-isa sila na si Pablo. Kasi maraming sulat niya na magkahawig o may pagkakahawig sa kanyang mga sulat. Kaya ako, kuminsido din na si Pablo ang sumulat itong Hebrews. Now, in-encourage niya ang mga malatay sa Hebreo na talagang magpatuloy sa Panginoon at tumakbo sa kanilang takbuhin. Na mayroong katsagaan, dapat matsaga ka. Talagang magtatagal ka. Hindi yung tumakbo ka ngayon, pagkatapos ay para balik na ako sa pagtakbo ko. O kaya patras yung takbo mo. Hindi na kaya eh. No, takbo lang tayo mga kapatid. Now, ang isang po natin, siya mismo, ito sulat niya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4, verse 5 to 8. Sabi niya, ngunit ikaw, bilang niya kay Timothy, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa kapanahon ng kahirapan. Kasi Pablo, yun yung sinasabi ng endurance o persevere, na magtiis ka talaga sa oras ng kahirapan. Sabi niya, gampanan mo ang tungkulin ng isang pangangaral ng magandang balita at tuparin mo ang nang lubos ang iyong paglilingkod. Kaya dapat yung paglilingkod natin ito, yung ministry na ito, sa English pulperial ministry. Mayroon kang ministry, ito yung tinatakbo mo. Sa ministry, sa church, may tinatakbo ka. Pag sulido ka, tinatakbo mo. Pag ikaw musician ka, tinatakbo mo yan. Pag ikaw ay usher ka, head ka sa ushering, sa prayer, ano bang ministry mo rito sa loob ng church, tinatakbo mo yan. Ministry mo yan. Ang dapat maging tapat ka. Kung ikaw ay nangaral ng mga hilo, katulad ni Pablo, sabi dito sa English, ay ang nakalagay ay do the work of an evangelist. So, nag-evangelize ka, nangaral ka ng Evangelyo. So, gawin mo kung ano yung pinapagawa. Kami mga pastor, nangaral, natuturo. Lalo na sa amin ni Pastor Nestor, matagal na sa pagpapastor, hanggang lumagpas na ng 2 dekada, 3 dekada. Naku po, kasi nakapikit na siguro si Pastor Nestor, pwede mangaral. Sa tagal na. Ako nga ay napaisip din ako sa bulog. Praise God, umabot na ako ng 35 years sa ministry. Purihin ka, Panginoon, 3 dekada na. At gusto ko, darating ang 4 na dekada, 5 dekada, nabilingkod pa rin ako, Panginoon. Nabipreach pa rin ako, Panginoon. Maski siguro kung tumanda man ako, nakaupo na ako, magtuturo din ako. Di ba? So, pero pagkatapos na, sabi nyo sa akin, tapos na, wala na akong magawa. Ito po, sa verse 7, ito po yung si Pablo. Pinagbuti ko ang aking pakipaglaban. Sabi niya, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. So yung kanyang takbuhin, yung nandun na siya sa finish line, alam niyo ba tapos na, nakarating na siya sa finish line, at naratili akong tapat sa pananampalataya. Yung pananampalataya niya sa Panginoon ay hindi po naguwigar yun. Talagang nandun ang endurance, perseverance, talagang matyaga. Masyado si Pablo, nanatili siya sa pananampalataya. Then verse 8, kaya naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makakaroon ng hubog
ang siyang magpuputong sa akin ng corona. Lahat tayo may corona. Sabi mo sa katabi mo, corona. Corona. Hindi lamang sa akin, sabi ni Pablo, kundi sa lahat ng nanabig sa kanyang pagbabalik. Sa pagbabalik ng Panginoon, hallelujah, ay mayroon tayong corona lahat. Yung mga nakatapos. Yung hindi nakatapos, baka may corona din yan. Kaya lang, baka corona ng tansan. Dapat matapos talaga natin yung ating pong takbuhin. Huwag ninyo hayaan na hindi matapos. Si Pablo, alam niya, natapos na eh. Sabi niya kay Timothy, tapos na. Dumating na yung oras niya. Alam niya. Kaya, alam ko, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Kung kayo totoo yung naglilingkod sa Panginoon, ipapaalam siya ni Lord kung kailan kanya kukunin.